So dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia, kung ikaw sa ka magtutuo diha ni Ginoong Kristo, siguro ka nga ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom ngadto sa Dios nga Amahan. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Diha-diha ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios, giniyahan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. John 4:24. Kung ikaw mismo wala gayud mituo diha ni Ginoong Kristo isip imong manluluwas, ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. The one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only Son of God. John 3:18. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So karon ang atong word of truth mahitungod sa doctrine of the book of life. So kining libro sa kinabuhi naa diri mahasulat ang mga ngalan sa tanang mga magtotoo. Nya sa dito sa langit naigihisgutan ang mga libro, no, gawas niining book of life na po'y gitawag og book of works nga diin dito ipanglista ang mga nabuhat nga mga maayong tawhanong buhat sa mga tao diri sa kalibutan. A. The book of life is one thing in time and something different in eternity. So adunay pat ka mga explanation aning mahitungod sa book of life. No, una, kining libro sa kinabuhi basically sa kini ka talaan o listahan nga nagsulod sa tanang ngalan sa membro sa mga tawhanong binuhat, no, sa tibuok kasaysayan sa human history isuwat diha sa libro sa kinabuhi. Nga ikaduha, sa eternity, meaning to say kung in time, kaning in time is mo ni samtang buhi pa ta sa atong pagpakabuhi diri sa kalibutan. So eternity meaning to say patay ta sa atong lawas, no, nagbuwag na atong espiritu atong kalag sa lawas. So eternity na nakas langit. So ang libro sa kinabuhi mao ni siya'y talaan sa tanang mga magtotoo lamang, way labot ani ang di magtotoo. Katulo, sa panahon ang tao mamatay siya isip di magtotoo, ang iyang ngalan tagtangon, i-blotted out gikan sa book of life, no? Kaupat. So in eternity kini nga libro usab naa didto ang mga ngalan sa titulo or mga title, no? Title of royalty for its mature believer. So hinumdumi only mature believer ang makadawat sa kining mga tawag nato og mga decorations, rewards, awards, mga uniform o glory nga, no. So naay mo ni gitawag nato og mga rewards and awards, no, ngadto sa langit. Gibasihan kana ug unsay atong
nabuhat isip mga magtotoo diri sa kalibutan. So karon nga church age, panahon sa church age, kita mga magtotoo sa church age mo na gitawag og royal family, no? So although katong sa Old Testament times mga family of God sila, pero kita karon espesyal kay aside of royal family, aside of family of God, napagyoy adjective, no, royal family of God, so meaning harianon, mga mga membro sa harianong pamilya sa Dios. Kining royal family of God magagikan lamang kini karon sa dispensation sa simbahan, church age dispensation, nga nagsugod ni adtong Pentecostes ug mahuman sa kining gitawag nato og rapture, nga makita nato diha sa 1 Thessalonians chapter 4, no? 13 to 18. Unya, ah diri sa kalibutan na daghang mga mailahan mo mature believer, no, sa gisuot sa Biblia. For example, gisuot sa ilang mga titulo. For example, si Abraham. Gitawag si Abraham og friend of God, no? Makita na to diha sa James 2:23, sa 2 Chronicles 20 chapter 20 verse 7, og daghan pang mga bersikulo nga naghisgot ni Abraham nga gitawag siya og higala sa Dios, no? Aside sa friend of God, for example si David nga gitawag siya og man after God's own heart, no? Mga titulo kana sa mga hamto nga magtotoo, no? Makita diha sa nato sa Acts 13:22. B. The book of life is related to the function of gap in Philippians 4:3. Unsa man ni gap? Gap mao gunay technical term sa kanang gitawag natong Bible doctrine, nga kay kining gap stands for grace apparatus for perception. Nganong naay grace apparatus for perception? Kay pwede maning mga ubang magtotoo nga katong Biblia, pero kung di sila mo gamit og gap, dili gyud na masabtan ug unsa gyud sabot ana nga doktrina, no? So grace apparatus for perception mao kini nga sa panahon nga ikaw maminaw doktrina, ang balang espiritu mo imutudlo nimo, pero kinahanglan ang una, ang balang espiritu mo imugiya nimo. Unsaon nimo? Unang mo claim ka sa 1 John 1:9 nga nag-ingon nga isugid nimo ang tanang mga kalapasan, og ang Dios faithful gayud ug righteous nga mo pasaylo tanan. So diha dayon samtang ikaw nahiluan na sa tanang mga sala, diha dayon ang balang espiritu maunay mo control sa imong kalag. Unya, sa panahon nga ikaw maminaw sa doktrina, so di ka kinahanglan bright, waya mo'y dili mo matter ang human IQ. Kaya ngano, ang balaang espiritu maunay mo pasabot nimo. Tungod kay mauna may giya nimo. So nya nigpaminaw nimo, dili lang automatic na nga imo nang tuhuan. Kinahanglan pinaagi sa imong kabubuton, sa imong volition, imo pa nang timang-timang kung imo ba nang dawaton o dili. Kung imo kag-adik kumutuo na, dili na siya mahimong kahibalo, dili na siya mahimong kaalam. Pero kung imo mutuo ka ana, diha dayon mahimo siyang, og sa Greek word pa na mo nagitawag og epinosis, no? Nga kaalam nga adunay value gud, adunay siya kanang nagi siya kinang gitawag nato og intrinsic value. Unya, kining sa Philippians 4:3, kining mga bayhana miabot yun sa pagka-spiritual maturity. So mo ni siyang function of gap, meaning to say nga ikaw naminaw og doktrina giniyahan sa balaang espiritu. C. The unbeliever is not registered in the book of life. Revelation 13:8. So kaning mga di magtotoo, labi na sa panahon sa tribulation, kining mga tawhana mao ni sila'y mo simba ni Satanas, kining gitawag og beast, no? Nga kani sila mugawas ni kining gitawag og beast.
duha ni sila kabuok, either katong dictator sa revived Roman Empire or napoy dictator sa Jerusalem. Gawas ni ana naapagyoy kining gitawag nato og false prophet. Sumao na sila yung mga Trinity, di ba? Kung ang ang Trinity na ay God the Father, God the Son, the Holy Spirit, kining sa side ni Satanas na sila gitawag nato og false Trinity, kining sinundog nga Trinity, no? Kaning diktador nya, kaning Antichrist, o kining gitawag nato og false prophet. Unya sa panahon sa tribulation, kaning mga di magtotoo musimba. Unya, amo lagi ni. Wala ni sila, ang ilang ngalan dili makita sa Book of Life. So unsa ka importante dining Book of Life ato ning makita karon ta taon? Nganong importante nga kinahanglan gayud malista nga atong pangalan. D. The Book of Life is related to the historical power of the revived Roman Empire in the Tribulation. Revelation 17:8. Ngingon diri, the beast, mao ni si kuano, Satanas, which you saw once was, now is not, and yet will come up out of the abyss and go to its destruction. So, kani magod sila Satanas, sila kining tanang mga demonyo katong 1/3 sa tibuok angelic creatures, ang 1/3 ato ni uban ni Satanas. So kani naay sa tribulation naay mahitabong gubat sa between elect angels ug mga fallen angels. Unya malupig ning mga fallen angels nya pagaprisohon ni sila dito sa abyss sulod sa usa ka libo ka tuig, no? So pero at the end of 1,000 years pagabuhian na pud sila balik, no? Pagabuhian. Unya kining nya ingon dire, the inhabitants of the earth, kani mga tawhana mga unbeliever dili ni magtotoo, whose names have not been, nganong kabaw ko kay ngano, whose names have not been written in the book of life from the creation of the world will be astonished when they see the beast, because it once was, now is not, and yet will come. Ngano ni unsa may but sa buta ni? Ngano kay kini nga beast tungod kay na ay may musukol niya na may mo rebuilde sud sa po ka kuan pulo po ka naso, di ba, nay katong ang original katong na siya 10 horns. So kanang 10 horns mao na siya nagrepresent sa pulo ka nasod, pulo ka mga powerful nasod nga mo na gitawag og revived Roman Empire. Unya mura ni siya hapit ni siya malupig, murag maluya ni siya, pero mo resurrect meaning to say mo resurrect ang ihang career as a politician. Ang iya niya at the same time siya po'y pangulo sa aning gitawag na tog ecumenical religion nga moabot ang time nga mo powerful kay ni siya. In fact mohimo ni siya og mga milagro. Unya ang nasod ani ang tibuok kalibutan murag mohuhagsa ang ekonomiya nga murag wa na gyud paglaom, pero naa siya pagabuhaton nga mura ba og mo mauli ang dagan murag mo lami ang dagan sa kalibutan dig og lambi pero para adtong panahon natong kalisod mura nang mo para nila lami na, pero mas lisod pa sa atong kahimtang karon, mas kinalisoran pa. Mao ni siya nga ang mga tao murag mo musimba niya, ma-astonize ba nga murag in awe ba nga mutanaw niya daran ni mao ni atong misaya, mao ni atong gipangita, no? So mo na siya istorya ani. A. The book of life is related to the last judgment. So matod pa sa Revelation 20:12, and I saw the dead, so mga unbeliever, great and small, standing before the throne. Mao ni siya gitawag og great white throne judgment. Mao ni mga mao ning paghukom sa tanang di magtotoo. And books were opened. So mao ni siya, no? Books mao ni siya ang book of life o book of works.
another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. So, kining mga di magtutuo di ay, pagahukman sila base sa ilang mga maayong binuhatan nga nalista diha sa Book of Works. So, mao ni sila. Unya, ang mahitabo kay bisan pag mapuno nimo na ang kanang Book of Works mapuno nimo na, pero human good man na. Ang human good di man na makaabot sa standard sa Dios kay ang kinahanglan perfect man. Unya ang human good mao man ay produkto sa atong sin nature. Mao nay produkto sa ato ang power gikan sa flesh, no? So matud pa ni Isaiah nga ang atong maayong binuhatan, mga tawhanong binuhatan, dili gina makaabot sa sugdanan sa Dios tungod kay kana gihisama sa usa ka dinug-an sa babay, no? Kaning gitawag mura sa Biblia mura na nag gi-slight lang pagka translate, no? Filthy rags, pero actually maunay kung sa original ana nga Hebrew word, kung imo i-translate karon maunay mga sa una wa pay napkin, maunay mga bakbak ba nga kung dugon ang babae maunay sampong. So mao na siya, maunay description sa atong mga maayong buhat atubangan sa mata sa Dios. Unya, ang mga di magtotoo kay wala man na malista or na ilista na ini anak nimo, ilista nimo nga diha sa registry, no? Pero ini kamatay nimo nga namatay ka nagpabiling di magtotoo, ang imong na unbelievers names are blotted out gikan sa Book of Life. Unya matud pa sa Revelation 20:15 unsa mahitabo? Anyone whose name was not found written in the Book of Life, unsa mahitabo? Kung ang imong ngalan wala sa Book of Life, unsa mahitabo? Revelation 20:15 mao ni siya. Itambog ngadto sa linaw sa kalayo, thrown into the lake of fire. So unsaon man nato aron malista atong ngalan sa Book of Life? Simple ra kayo. Believe in the Lord Jesus Christ. Period. Over and out. If according to Revelation 3:5, kung ang imong ngalan naada sa Book of Life, kana nagakahulugan og mao ni siya. Matud pa sa Revelation 3:5, the one who is victorious will, like them, be dressed in white. So, white meaning to say, believer ka, no? Kanang kay, white is, nag-represent siya og perfect righteousness. Pero, ang mga magtotoo, nakabaton ka na og perfect righteousness tungod sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Mo na gitawag nato og imputed righteousness. Imputed meaning to say, wala na to nagitrabahoan, dili ta makakuha na pinagi sa atong mga buhat, sa mayong buhat ato. Kana gihatag kana sa Dios Amahan diri kanato tungod sa atong pagtuo diha ni Ginoong Kristo. So hinatag na ni. So dressed in white, perfect righteousness. Kay bisan pa og kita magtotoo karon makasaang gyapon ta kanunay, pero nakabato na ta og perfect righteousness dili tungod kanato, kundi dili tungod ni sa pagtuo nato ni Ginoong Kristo, no? Kay si Ginoong Kristo perfect man. Nya sa panahon nga mutuo ta niya, iya na kita, mahimo kitang anak sa Dios, mahimo kitang co-heir, no? Nga manununod ni Ginoong Kristo, mahimo kitang kanang sakop sa body of Christ. Unsay giingon da? I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father, God the Father, and His angels. G. The book of life is the registry of all believers in eternity. So kining Revelation 21:27 nga atong hinumduman nga kini siya mao na ni sitwasyon sa gitawag nato New Jerusalem, nga nahumana ang paghukom ani, nahumana ang judgment seat of Christ, nahumana ang mga di magtotoo aning tayo mato ana sa linaw sa kalayo, no?
So kining Revelation 21:27 mao na ni sa New Jerusalem. So unsay gingon dere? Nothing impure will ever enter it. So wala ya mo di mga magtotoo ang makasugod na ni kato ng mga magtotoo ra gyud, exclusive. Nor will anyone who does what is shameful or deceitful. So mao man ni mga buhat sa mga di magtotoo, mao man ni. Ang kini mo nag shameful, deceitful og impure, nagrepresentar ni sila sa mga di magtotoo. Pero kinsa ray makasulod ato kingon na, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. So katurang mga magtotoo ra gayon. So kay unang-una aning time mga magtotoo naman gyud ani kay ano, New Jerusalem na ni. New earth and new heaven. So kini New Jerusalem mao ni siya naa dire mao ni headquarter ni Ginoong Kristo. Kini New Jerusalem tunga in between ni siya sa new heaven and new earth. New heaven para sa mga magtotoo, mga elect angels. New earth para gyapon sa mga magtotoo. New Jerusalem para gyapon sa mga magtotoo na dinhi nagpuyo katong mga mature believers, no? So kung ikaw loser nga magtotoo, meaning to say nga wa kay katong doktrina kay ang kaning atong mga buhat di man ni madawat, ang madawat sa langit kini mga doktrina. So are ra ka diri sa kalibutan. So mo ding dire sa kuan gusto ka mo atog New Jerusalem, kinahanglan pag naa kay passes, kung kinahanglan naa kay kauban dito nga mga mga mature aron ka maka li dito. Unya kani daghan man tagi pang lista diri no nga mga bersikulo ato ning i-summarize no. Kini sa Revelation 13:8 nagaingon nga ang tanang di magtotoo sa kalibutan magasimba gayud sa demonyo ni Satanas no, beast. Ya kining Revelation 17:8 nagahulagway sa maabot nga beast no. Ni si Satanas gikan sa pagkabilanggo sa abyss or kini o sa laingan kini gitawag bottomless pit nga paggawas niya, pag-abot, pagasimbahon gyapon sa mga tao nga di magtotoo sa panahon sa tribulation. Ya kining Revelation 20:12 nagahulagway sa tanang di magtotoo nga pagahukman pinaagi sa ilang mga maayong tawhanong buhat nga natala sa Book of Works. Ya Revelation 20:15 nagaingon nga ang wala kung ang imong ngalan wala diha malista sa Book of Life, unsay bahitabo itambog ngadto sa linaw nga kalayo, lake of fire. Royal titles are used in eternity, which indicates that there is no equality in heaven. Mato pa sa Revelation 22:19, and if anyone takes words away from this scroll of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the holy city, which are described in this scroll. So, kaning gitawag natong royalty, no? Ang scriptural declaration nga ang mga magtotoo sa church age nga gitawag og royalty or sabi ni saya pa harianon. Makita na to diha sa 1 Peter 2:9 nga nag-ingon, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Unya, ang daghan kay mga documentation no nga makita sa tibuok New Testament, for example sa Book of Ephesians, Hebrews, Romans, Colossians nga naghisgot gayud sa pagkaharianon sa mga magtotoo during sa church age. For example sa Ephesians, ang Ephesians may emphasize sa position sa royal family, no? Forever. Royal nga forever gayud ka mahimong membro sa royal family of God. Nga sa Hebrews, sa libro sa Hebrews,
mi-emphasize sa pagkapari, no? Kining royal priesthood, harianong pagkapari sa membro ka sa harianong pagkapari sa Diyos, no? Royal priesthood, no? Ya kining libro sa Romans, Book of Romans, mi-emphasize sa unsa may objective sa mga royal family. So ang objectives gyud nato is to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ang objective gyud nato mo ning to have the mind of Christ. In short, ang objective gyud nato nga makaabot gyud ta sa spiritual maturity. Unya ang libro sa Colossians may emphasize usab sa lifestyle sa royal family. Kay kining royal family, for example, dari sa kalibutan, dili ni basta-basta naani gitawag og protocol, naani sila gisunod nga mga lihok, naani sila gisunod nga mga characteristics, mga kinaiya nga ang ilang nilihukan kinahanglan nilihukan nimo isip usa ka harianon. So for example, ikaw usa ka harianong membro sa pamilya sa Dios, kinahanglan naa kay integrity. Kinahanglan naa kay virtue, no? Ay kasagaran kung wa jud kay doktrina, sayo naman isultig kuan, pero sayo naman ipamakak, sayo ra isaad kay wa may integrity, wa may virtue, no? Mature believers are listed in the heraldry of heaven forever. So, matod sa Luke 10:20, however, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. So, ang mature believer na agyunay madawat nga kaning gitawag natog reward. Kung atong tanaw ng Revelation 22:12 mingon, behold, I am coming soon, and my reward is with me to decorate its winner. So winner meaning mature believer according to his accomplishments. So mga example ani sa muhatag mo upat sa daghan kaayong mga available nga rewards, decorations, awards nga madawat dito sa langit. For example, kini gitawag nato og the crown of righteousness, no? Nga makita nga gihulagway diha sa libro sa Episo sa Ephesians chapter 6 ug makita usab nato diha sa 2 Timothy 4 chapter 4 verses 7 ug 8. Unya gawas sa righteousness dapat gitawag nato og crown of life, no? Nga gihulagway diha sa John chapter 15 ug sa Revelation chapter 2 verse 10 ug sa James chapter 1 verse 12. Unya alang sa mga pastor nga exclusive ra ni sa mga pastor kini gitawag nato og crown of glory. Nga i-award lang ni sa mga pastors, no? Nga gihisgutan diya sa 1 Pedro 5:4 ug sa Philippians 4 verse 1 ug 1 Thessalonians chapter 2 verses 19 to 20. Unya ang pinakataas nga reward sa mga magtutuo kanang gitawag nato og Order of the Morning Star. Mao gini siya ultimate decoration. So sa pagkakaroon ani sila tataman, daghang salamat ug kita-kita no sab kita sunod sa sunod natong paghisgutan. Maayong adlaw, bye.